makakausap po natin UP Diliman Journalism Professor Danilo Araw. Professor Araw, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa oras. Yes, magandang gabi Pinky at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng BNC. Salamat sa imbitasyon ito. Professor, kanina po ay na-interview na rin po kayo sa ibang istasyon, di ho ba? At very few pa yung lumalabas na impormasyon. Pero ngayon medyo meron pa tayong additional information. Ang tanong ko po sa inyo, sino ho bang mas kapanipaniwala rito? Si Franco Mabanta o yung kampo ni dating Speaker Romualdez or the NBI? Siyempre po, dapat critical nating suriin yung sinasabi at hindi sinasabi ng iba't ibang panig. Ang malaking challenge talaga sa NBI sa ngayon, yung case build-up, dapat may karampatang informasyon kung paano talaga involved allegedly si Mabanta sa extortion. At ang kailangan nating linawin at this point, despite the limited information na meron tayo sa kasalukuyan, linawin natin na hindi po ito atake sa media, hindi po ito issue ng press freedom gaya ng binabanggit sa pahayag ng PGMN. Simple lang yung hamon natin sa PGMN sa ngayon, simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta at kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million? Para saan yung perang yon? At anong klaseng negosyo o transaksyon yung nangangailangan ng mali-maletang pera? Bakit hindi na lang simpleng bank-to-bank transfer kung legitimong business talaga yon ng PGMN or whatever business interests Mabanta has? At sabi mo nga, it happened at night. What kind of transaction actually happens? Okay. Alright. Dahil nga kanina po, meron pa tayong mga ilang tanong at hanggang ngayon, marami pa rin po akong tanong. Tama po yung inyong sinabi, kailangan ng case build-up. We need to find out more information about this. But from what we know, the camp of Franco Mabanta already said that he was set up. Ito ay dahil umano sa isang expose na kanilang ilalabas kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaya daw nangyari ito. Sabi niya, they came to us. What is your appreciation of the defense of Franco Mabanta? Medyo hindi malinaw pa rin yung, yung mga sinasabi nila. Kasi kung talagang may expose sila na 90 minutes daw na video na talagang mag-i-implicate sa isang high and powerful official, nasaan itong video na ito, at saka bakit yung framing ng pahayag pag may nangyari sa kanya sa kailalabas at video. Pinky, ilang taon na tayo o ilang dekada na tayo sa media, pero wala namang ganong panuntunan ang sino mang may-ari ng news media organization na pag may nangyari sa kanya sa kailalabas ang video o yung journalistic output, if you call it that. Dapat, pag ready na yung isang investigative piece o anumang journalistic output, i-release na po yan sa publiko. Wala na pong condition pa kung may mangyayari o wala. Ilabas na sana. At ito yung muna natin sa PGMN. Maaga pa naman yung araw ngayon. Ilabas na nila ngayon na para magpapatunayan nila kung ano man yung video na meron sila. And kung ilabas po nila, ano po ang magiging malinaw? How will that answer the many questions we have? Actually, wala rin masyadong sagot, pero at least mapapatunayan nila na may ginagawa silang investigasyon hinggil sa isang high and mighty na powerful official na na-implicate din dito sa alleged extortion na ito. Posible kasi sasabihin ni na Mabanta na sila ay inosente, sila ay na-set up lamang. Pero kung talagang media savvy at political savvy si Mabanta, bakit siya papayag na ma-set up ng ganun-ganun na lamang? Mali-maletang pera ang pinag-uusapan natin dito. Kung talagang ayaw niyang ma-set up, dapat makikipagkita siya o makikipagtulong siya hindi sa gabi, kundi sa isang public place in broad daylight, so to speak. Sa isang park halimbawa na maraming taong nakakakita, dapat ganon, hindi yung parang patagupang makikipag-usap para makakuha ng pera or whatever reason yung dahilan ng pakikipagkita mo. Ang pinakadaming na evidence dito talaga, Pinky, yung 75 million na cold cash. Kumbaga, bakit kailangan ng ganong kalaking pera at anong klaseng transaction ba ito? Kung hindi ito extortion, ano ito? Yun ang kailangan sagutin ng PGMN at this point. Kasi right now, hindi nire-refute yung pera eh.
Exactly. Exactly. Yeah. That's exactly my point. Kaya yung simpleng basic na tanong lang ulitin natin na yung amount. If I'm not mistaken, 75 million pesos. Gabing-gabi ibinigay sa'yo. Di ba dapat magtataka ka na kung talagang malinis ka at kung talagang inosente ka, bakit papayag ka na ma-setup ng ganun-ganun na lamang? Yun ang basic na tanong sa puntong ito. But Professor, that is assuming that all is in order doon sa nireport na Yes. NBI. Hindi ho ba? Correct. Okay. Yes, that's a good point. Kaya nga dapat jaded rin tayo at critical din tayo sa sinasabi ng NBI kasi nga dapat pakikinggan din natin yung iba't ibang panig. Ang problema sa PGMN at saka kung mapata sa kasalukuyan, what they have is just simply a blanket denial without a clear presentation of the facts na pwedeng mag-refute dun sa mga sinasabi ng NBI. So, yun yung challenge sa PGMN. Nasaan yung point-by-point rebuttal, lalo na po sa usapin ng pera. Kasi doon pa lang, mahina na yung claim nila na ito ay attack on press freedom. Huwag nilang ikumpara yung sarili nila sa mga tunay na periodista na biktima ng state repression tulad ng red tagging. And in fact, the irony here, Pinky, is, sorry for bringing this up, ang PGMN ang wagas kung mang-red tag. At least dalawa sa mga anchor nila talagang nang red tag ng iba't ibang mga grupo. Sinabi niyo na nga, Professor, earlier, I think this is the second time you mentioned it, that this is not an attack on press freedom. Yes. You wanted basically to make that very clear. How should siguro po mainstream media handle this? Dahil the truth and the focus and what is most important here is obviously to be fair and to get to the bottom of things. Hindi ho ba? Kaya nga tama din yung inyong sinabi na kailangan talaga makilatis natin yung case build-up dito. Kasi meron pa pong sinasabi ngayon na last year pa daw umano ito. Yes. Kaya nga, magandang punto yan, Pinky. Kaya nga all the more that we should monitor the situation. At saka ito, unsolicited na suggestion sa mga kaibigan natin sa media, i-frame natin yung issue as a really commission or alleged commission of a crime. Hindi po dapat natin yakapin yung naratibo na ito ay atake sa press freedom o atake sa media. Totoo naman, may media repression na nangyayari sa kasalukuyan, pero hindi dapat ihanay ang PGMN dun sa iba't ibang manifestations of media repression. Yung pagmassacre sa Toboso 19, yung pagpatay kay RJ Ledesma, that is an example of culture of impunity and attack on press freedom. Pero yung sa PGMN, extortion yan So dapat mas ganon yung pagtrato natin. Pero nevertheless, tama ka, pantayan pa rin itong kasong ito kasi it's a matter of national interest. Professor, ano ho ang dapat nating asahan at ano pa yung mga dapat sagutin sa mga susunod na araw? Ang challenge sa NBI po sana dapat forthcoming sa mga information, lalo na po sa case build-up. Kasi sa pagkakaalam po, ilang buwan na nilang minanmanan ito and gaya ng nabanggit mo kanina, last year pa meron ng alleged extortion attempt laban sa isang kampo ng isang politiko. So yun yung dapat na mailinaw sana sa publiko. Tapos yung PGMN, once and for all, please be forthcoming with the details na sinasabi ninyo na set up daw si Mabanta at saka yung kasamahan niya na apparently taga PGMN din, nasaan yung datos, ano ginagawa nila dun sa country club, ano ginagawa nila dun sa unang pinagkakitaan nila ng high-end hotel, wherever that is, sa Makati raw. Opo. So, mahalaga dapat yung mga detalyeng yon sa bahagi ng PGMN. And then syempre, for the media, dapat balanse yung ating pagtingin. Ito sinabi ng NBI, ito sana yung dagdag na impormasyon ng PGMN, and then yung kampo ng isang politiko, Martin Romualdez, ano naman yung babanggitin nila. So kailangan din makuha yung side po nila. Actually, on a last note, Professor, now that Yes. I'm thinking about it, because the camp of the former speaker was saying napadalan pa daw sila ng teaser. Siguro dapat din magsalita yung kampo ni Congressman Martin Romualdez at ilabas itong sinasabing supposed teaser. Teaser video. Yeah. All right. Tama ka. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. UP Diliman Journalism Professor Danilo Araw. Thank you, sir.
mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.